Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay the Coming Prince. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time and on forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this." Or sa Tagalog, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamanghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas. Sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Teaching number 1. The government of Christ began at His birth. Sa pagsilang ni Jesus, nagsimula ang kanyang paghahari bilang itinalaga ng Diyos. Teaching number 2. The government of Christ increases worldwide. Ang pangalawang katuruan ay ang pamahalaan ni Kristo ay patuloy na lumalawak sa buong mundo. Ang impluwensya at paghahari ni Kristo ay dumarami at umaabot sa iba't ibang bansa at tao. Teaching number 3. The government of Christ governs the nation. Ang huling katuruan ay ang pamahalaan ni Kristo ang namamahala sa mga bansa. Siya ang tunay na hari na may kapangyarihan na mamahala sa lahat o sa buong mundo. Application number 1. Put your hope in Christ's expanding influence. Ilagay ang iyong pag-asa at lumalawak na impluwensya ni Kristo. Manalig na ang paghahari ni Kristo ay patuloy na magdadala ng pagbabago at liwanag. Application number 2. Embrace a positive perspective on the future. Magkaroon ng tiwala na ang hinaharap ay puno ng pag-asa dahil sa kanyang pamamahala. Application number 3. Pray for influence and make a difference. Panalangin na magpatuloy ang impluwensya ni Kristo sa ating mga tao at magpakita ng malasakit upang makatulong tayo sa pagbabago at sa bagong henerasyon. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.